Balik tayo reaction dito kay Gwen Garcia. Ito yung kukunin kong dito ako mag-react dito kay Atty. Rufil Banyok dito sa DYHP sa RMN Cebu kasi ito ho yung mas ano to siya lokal kasi to si Gwen Garcia. Ito yung gobernadora sa Cebu na kung saan ngayon ay suspendido. Pangalawang suspended ni Gwen Garcia sa kanyang pagkatao mula noong anong 2012 na suspended pala to. Yun nga sabi ko, nabanggit ko to na kaya lang yung isa kong na-vlog ko na, hindi ko na upload yun kasi nagkaroon ako ng something wrong doon. Kaya ito yung reaction ko panibago. So ito si Gwen Garcia, 2012, suspendido na rin to. Tapos na ulit na naman to ngayon. Kaya ito si Rufil Banyok. Ito yung newscast commentator dito sa DYHP at ito yung isa rin to sa mga tinitira dito sa vlogger o kapatid nito si Gwen Garcia na sinasabihang putot o bansot ba. Kaya gawin natin reaction to ngayon. Medyo mahaba-habang video pero dito natin makuha talaga na mahimay-himay natin to na ano ba talaga si Gwen Garcia sa Cebu. Bakit pati mga media sa Cebu ayaw sa kanya dahil sa kanyang pagkatao na medyo ano naman talaga, medyo may pagkagaspang talaga to si Gwen Garcia. So umpisahan natin to ngayon. Parinig ko sa inyo yung video natin ni Atty. Banyok sa DYHP ha. Ito. Naaw atong pagtagad ning atong discussion ro buntaga. Good morning sa tanan din ha. Good morning Governor Gwendolyn Garcia. Good morning sa imong vlogger. Onya kini ni ang nakinumdum ko gob atong nasuspenso ka sa una 2012. Onya wa ka mo kanaog sa Kapitolyo. Ako kang gi-interview. No? Dili siguro. Ito pala siya si Gwen Garcia. Nung nasuspended to siya noong 2012, nagkaroon pala to ng parang magulo sa Kapitol sa Cebu kasi ayaw niyang bumaba sa kanyang pwesto. Kaya ito in-interview na to niya dati na nung time na yon. Kaya lang sa ngayon parang di na to sila nagkaintindihan ni Atty. Banyok at nitong si Gwen Garcia. Sige, i-ano natin to. Yung makuha ko lang na pwedeng i-translate ko. Kasi meron na naman nagsabi, bakit ka mag-translate pa? Payaan yung video. Kaya nga, translate ko kasi para doon sa mga hindi masyado nakakaintindi ng Bisaya. Pero yung iba kasi dito, mga balingag mugu, mga utak kayo talangka, nagagalit kayo. Kung ayaw nyo kasi manood dito sa aking video, di wag na kayong manood. Kasi, di ko naman to na pinipilit ng mga tao na manood. Ang ko nito, nagre-react ako. Nagkukomentaryo ako. Yun lang ho. Sa mga natin ba, yung mga issue natin na may tayo, may pakialam tayo sa paligid, yun lang ho ang sa akin dito. No? Dili siguro kakalimot, ana. Unya, kini ni ang sige kong interview nimo, gitagaan ta ka diri og kay gayunan sa kanginan nga magka-explicar. Ngadto mao pagka suspenso nimo kanadto. 2012 man to inday kino. 2012. Di sa mo kanaog, di asa siyang kwartos Kapitolyo. Sa na to sa gigayon nga magkatubag. Ang kapal naman ang mukha ni Gwen Garcia. Nasa kwarto niya, nasa Kapitolyo, ayaw niyang bumaba sa pwesto. Pinasuspended na. Eto ngayon, naulit na naman. Pero kailangan on the spot, baba ka sa pwesto mo. Ito ngayon ha, yung kahapon lang lumabas sa ombudsman. Nga, unsa bang kalakihan gipasinginlan mahinoon ko mga higala nga kuno kato kong interview matod pa ining vlogger nga do na to'y tagismil. Yung vlogger ni Gwen Garcia daw, pinagbintangan si Atty. Banyok na nanghingi ng 10,000 para ma-interview si Gwen Garcia. At 3 beses niya interview ni Atty. Banyok si Gwen Garcia. Di 30 million, sabi nito. Pero itong lahat, pinasinungalingan ni Atty. Banyok. Karon nga, nasuspenso na pagkakaroon, gusto po kong maminaw ang taas mong side. Unya, katutuang human bitaw kong interview ni Pamela Baricuatro. Ako kang gipakontak sa kong staff dire nga, ikaw na po isulong interview, may balibad ka man. Tak sa kong staff dire nga, ikaw na po isulong interview, may balibad ka man. Nya karon, nakabalibad naman ka ito, karon
bueno, kung mayon ka nga mo ari ka, okay. Pero dili na lang ako ma-initiate og tawag kay mamasangi lagi ka kining vlogger mamasangi lagi nga tag Gmail ang interview. Ayan, no? Bayawan ko anang kalakiha kini ba si Mayor Mike Rama mo kalit ra bala nig anhi sa tuig sibianan, kalit-kalit lang na. Kakuyaw ako'y pasanginlan nga na tag Gmail ani. Si Mike Rama, kandidato to ng mayor ngayon sa Cebu. At ito rin yun, si Mike Rama, nabanggit ko to na hindi rin to sila magkasunod ni Gwendolyn Garcia. Si Gwyn Garcia. Sapagkat may mga trabaho tong si Mike Rama na pinakailaman din ito ni Gwyn Garcia. Samantala, iba naman yung ano nila kasi. Iba yung trabaho ni, magkaiba sila eh. Gobernadora si Gwyn Garcia at si Mike Rama ay mayor ng Cebu. At nasuspende din to sa pagka-mayor. Ito nga yun, sabi niya na bigla na lang darating to si Mike Rama sa kanyang radio station para ma-interview. Baka sabihin na naman nagbigay siya ng 10,000 dito kay Mike Rama. Kana ba ang kamatuoran ba mo gawas man gyud, no? Kailangan yung totoo. Gawas yung kamatuoran. Kailangan na yung totoong lalabas. Ka sa mga sikatao, makagaba gyud na. Straight to the point. Kay kini ang ako mga listeners na hibaw gyud niya kining inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Di gyud ko tigunit ang kwarta. Kaya ito mga listeners kay bawo bisag ganing mga tagtabang. Naliman ka kung tag 10,000 mga higala pila ba to ka tulog og interview 30,000. Kana mga imigtabang diri dinagko ba nay? Maabot pa yung may galag day, katosunog sa Mandawi, 800,000, hapit mo 1 million. Katutuan mga, kamo mo sa itong mga kwan rin. Bida, no? Pero di man ko magunit. Okay, dili lagi ko anang kwan ba nga, at least naman tayo mga staff din, mga babae, sila mo, oy, kwan kay, kana bang mga, sud kwarta na, dinagmay ni, dinagko na, inikwintada na, agyot. Ya kita may malipat niya take, ha? Yung pinagbintangan siya na 10,000, mahingi sa 10,000 pag nag-interview siya. Sabi niya, nung nagkaroon ng sunog sa Mandawi, may nagbigay sa kanila ng kulang-kulang 1,800,000. So, hindi daw siya humahawak ng pera sa mga ganyan, mga donation. So, inano niya na pinagbintangan siya. Ayaw niya yung ganun na sistema na pinagbintangan siya kasi ayaw talaga niya yung parang corruption ba? Ito yung nililinaw nitong ni Attorney Rufil Banyok. Video kinata, malipat na tan sa so dito 5 pesos dito sa video kihan. Video ki. Makanta daw siya eh. Bisa ginani na akong tingog Mr. Vlogger pero mo video ki waya punta. Kumakanta nga naman daw siya. Karon mga kaigalan ako pa kontak si Moises Di Parine, no? Mr. Moises Di Parine may buntag nimo. Prangka pa pagka-istorya, kinis mo yung di pa rin, wala po ko kakita. Ano abot nakakita? Baka ito yung ano? In person ba? Yan yung vlogger na sinasabi. Kaya sa bagay mamasangil man siya nga, pero ako may puntarya na hinunan niya, kini mo vlogger. Siya nga. Akong prangka pagka-istorya, dili ko sure ha nga, tingali nagkabagat pagka-men, basta ako kailapan, gusto ko nga, ako siyang giingnan si Inday Ken nga, kung mahimo ma-imbitar mo, pariyo na to, sa to Sibianan, vlogger yan, na tinitira to siya. Ining mo ang kaso nga iyang gipasaka batok ni Governor Gwendolyn Garcia. So nitubag na kagahapon, unya, unsa may iyang sulti day, no? Iya pang pangutan-on ng iyang abogado. Mao ba? Sige, pangutan na imong abogado ina nga mo interview sa Attorney Rufil Banyok nimo. Wa may problema kay nga kung pangutana kini ramang facts aning kasuha ba? Ngano man nga ni pasaka ka kaso unsay naka-trigger nimo sayon kaning tubagon hangyo ay mga abogado nga karon na ang pwede ba kang mutingog dire sa kanginan kay gitirahan mo sa kanyang statement ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngay kang mutubag sa nanay kay matod naman sa imong statement dire kung agpaton ha ako agpaton ni ron unya mayo unta Moises Di Parine kung siyo na alang sa dong no og no ari ka, welcome ka, o panalitan ka nga, ganahan ka matog sa ka, unyang gabi niya, o ba na ka mo ari na. Sige, ikon na sa diha, no? Kaya basit o ka nang, magkanindot siguro paminaw ni Muro. Wala sa, kinanian, kay, musugot kay sa dili, kadaugan manini mo, Moises Di Parine, hindi ken. Bisa pa, lima ka ni orders or ombudsman, no? Ito yung... Ombudsman, immediate
eksekutore. Ha? Eksekutore na yun. Kini mga kamanduan. Doon na i-analyst. Ito na yung suspension ni Gwen Garcia. Immediate executory. So kaagad-agad umalis ka dyan, bumaba ka, lumabas ka sa Kapitolyo. Yun na yung order ng ombudsman na hindi na siya kailangan na ipaabutin pa ng mamaya o bukas. Kaagad-agad. Ligpit ka na dyan kung ano madala mo dyan sa ano mo. Kasi 6 na buwan pa ng suspension nito. Di kaagad-agad umalis ka na. Pahawa ka na dyan sa Kapitolyo ng Cebu. Kasi di ka na kailangan dyan. May ano ka, may mga nagawa kang hindi maganda. Unless, pero ang butang na may gala, eksekutore. So, musugot kang sa dili, kining maong kamanduan sa ombudsman, kadaogan na nini mo, Moises Dipaline. Subukan na nga. Payag ka o hindi, alis ka dyan. Mag-enjoy lang sa kadiya. Pero medyo mo kuha na ka mo singkit na nimo, ha? Karon murag paminaw ko malipayon ka man karon. Kunya og murag maka kape-kape na kadiha do dagani ko karon samtang nagprograma ko nagkape-kape kadiha karon. Sinagot mo na niya itong vlogger ni Gwen Garcia ni Atty. Banyok. Atong isgutan kining statement sa gobernador, no? Atong tagsa-tagsaon ha kini iya mga statements may gala kay imong tan-aon mura sa kunay tinuod. Straight to the point. Now, atong karuhon lang ni mga higala ha, kay kinis Mr. Vlogger, ha? Good morning ni mo Governor Gwendolyn Garcia, murag palinti siguro ni mo ni mga vlogger. Ay, buntag ni mo niya, ha? Kinini ang tingala ko ini nganong atake ko ni niya, ha? Kayo, pagsugod pa lang makikilaan, karon ba yan, no? Ang time na turon, hapit ng eleksyon may galak, wa na unta ni malimtan ko nung taning mga isyuha unta kay. Kaya nga kung plano, padayon na kung plano nako kini na lang Wait yung lang, ha? mga mayoralty kanini sa Sugbo. Jutayon gyud sa ulit ko po nga. Ha, Governor Gwen, good morning nimo Governor Gwen. Klaro ha, kina ko way personal ni punto por punto lang. Ha? Legitimate issues ning atong discuss kini oh. Sunstar daan oh, Sunstar. Ang front page Sunstar gingon, si ay sa dong, Sunstar sa dong. Ay, kung sa akin, akong basahon sa Sunstar, okay? Ingon Sunstar ay, Ombudsman suspense, Gwen. Yeah, semicolon, Gov vows to fight order. Sunstar ka na, ha? Di ba ni dong vlogger, ha? So, naggawas niya sa nang pamantalaan, naggawas sa na social media, gidiscuss sa radio. Ako mo discuss po ko, Mr. Vlogger, kay naulahin na magani ko kay gabi ipamanisig discuss ning uban, ha? Ako mo discuss ko kaya naman nagbansiwag naman tukob na taon man eh. Diba, Sunstar mismo, sa Bisaya pa, ang ombudsman ni suspenso ni Gwen. Ang gobernador, may bao nga mo fight sa maong kamanduan. Sansa na, arita sa The Freeman Dong, okay? The Freeman Dong next. Lahat ng mga local news. The Freeman newspaper. Ombudsman suspense Gwen. Sa Bisaya pa, ang ombudsman may suspenso ni Gwen. Laman sa balita. The Freeman. Arita sa kwando Balita sa o social media. Arita sa Banat News. Banat News sa kini. Banat News sa Kurowe. Ang Banat News sa names kani. Gov Garcia gisuspensog 6 kabuan. Naakanas newspaper tanan ha. Gov Garcia gisuspensog 6 kabuan. Nya ang super balita dahil atong paminaw sa tanan to. Kani ang ilang pinakadako nga story patay nga lalaki gigaid sa poste. Pero dos pikas giingon Gwen misaway sa hukom sa ombudsman. Medyo doon na slant kamay, pero alams na this. Now, Mr. Vlogger, good morning nimo. Akong laruhon ha. Kining ato walay personalan. Bisag nimong atake na ko personal ka. Si Governor Gwen akong isgutan. Now, pero imong attack ha, Governor Gwen, good morning. Hanap tayo ng ano. Ingon nga, dito sa Mindanilla, sugat sa Mindanilla, kuhan ko nung, sat mingon nga, ay mong naong, gipainat. Ako gisaway ba ako nga, kuno, murag ko, naong manindaig manis ko nun, okay naman, may problema. Pero ako, anak, munang di ko ganahan ka ng mga personal bitaw ko, para ikaw, ingon ka nga, imong naong, gipainat, anak, di ko, anak, kay personal magunagog, no? Kunya, doon na pa ingon nga, dito sa Mindanilla, sugat sa Mindanilla, kuhan ko nung, ila ko nung gusto tanahon, anghel, sa sugat, kunya, unsa bang wakwak may nito nga.
sa doon sa Minglanilla na-upload ko yun na-vlog ko yun na si Gwen Garcia na yung mayang gabi Minglanilla. Yun pala yung gusto ng taga Minglanilla daw dapat wala siya doon. Ang problema, pumunta to si Gwen Garcia, punta doon at ang sabi ng taga Minglanilla daw dapat anghel ang gusto nila. Pero ang pumunta doon wakwak, ibig sabihin aswang. Si Gwen yun. Nang kanang anak bitawgob ka ng lahap ba kayo no? Para na ko di ko mo apil anak. Nga kanang ina di ko ganahan anak. Mura kini mong vlogger bitawgob. Tagwin mura kini mong parintis guro na no. Iyang attack na ko kuan kayo kanang personal kayo pero sige Ito lang. yung video. Di ko ganahan ang personal attack mo nang kabantay mo mga kaigsunan nga naminan ako karon. Unsa mo? Di ko mahisgot nga si Governor Gwen. Kung man ko maghisgot ako punto man. Di ko maapil anang moingon nga si Governor Gwen wakwak. Si Governor Gwen tiguang igat, si Governor Gwen kanang ipainat ang naong, si Governor Gwen ingadtos Maynila imbes kailang gusto tanawon anghel, wakwak mahinuhinto nga, kana na mapersonalan kana, no? Una dili ko na ana, oy, iko na nga, kung gusto ko kanang punto por punto, yun. Arita sa punto ha, kining punto. Na karon suspenso man ka kay diaon nikihan nimo si Moises Moises Di Parine. Ang kaso ni mo, Gwen, kini may punto. Una kung gustong isgutan, di ko nang, kanang mga personal man. Ito na yung kaso. No? Ayaw ng personal, alita sa punto por punto. Ang imong kaso, kini ni ang Moises Di Parine complainant. Unya, Governor Gwendolyn F. Garcia, Governor Province of Cebu, respondent. Ang kaso for grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, Ay. and violation of Republic Act 6713. Apat? Anti-Graft and Corrupt Practices Act man dere. Oh, tiyan. Straight to the point. Hinang na kanindot ron. Akong i-discuss kining iyang punto may kalana sa statement niya, ligri kining statement, no? Ang iyang first statement, no? Akong tagsa-tagsaon niya, diya po sige quote balaod sa Omnibus Election Code, mga kagalaan, with due respect sa iyang mga abogado, with due respect, niya atong i-discuss kay kinini ang wa man tiwasan ni pagbutang din giputol man Moises kini. Garcia Di Parine. Garcia din to Kamag-anak yata nga to ni Gwen Garcia. Giputol man ning pagkakuana, okay be, Republic Act 6713 sa ato pa. Oy, anti-graft man di ay kini. Anti-graft. Oh, dili So, ni talag- kitutuan ko ni siya. Lahi ni siya. Kay Ombudsman talaga. okay. Sige, kay nga naman dili ang grave abuse of authority, no? Kay ato sa ning pagtagad at sige. 3019 tong usa. Okay. Isa Bueno. Kini. 3019 katong anti-graft pero kini siya kung man gyapon ni. Okay, violation, no? Pila man ni kabuok iyang giingon. Karon sa Graft and corruption, grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and violation of 6713. Okay ning kasuha. Kunya, atong agpato niya naman, diyaman ang kwan. Pakita ko na doon tong statement ni Governor Gwendong, be. Gamay lang dong. Kini mo na ni siya ang kwan. Gamay lang, i-flash ang kadali niya. Ato lang pa, unahan ba? Ako i-discuss kini ha, meron. Ang sa yung statement of Governor Gwendolyn F. Garcia on the preventive suspension case against her. Mo ni unang statement. Ang ikaduhang statement, to ikaduha, katotoang ingon siya nga, we would also like to clarify a few key facts. Katong ikaduhang statement, no? Ato tagsagsaon ni kay kini ni ang iyang gikot dinhi nga Section 261, Paragraph X of the Omnibus Election Code, mga kagalaan ato ning i-discuss kay wa man tiwas sa kini, no? Ato kani pagtagad. Okay, bueno. Unahon ta kining unang statement. Okay. Yan natin to kasi matagal yon. Ito na, si Gwen Garcia. Pangalawa,
ng suspension niya itong sa kanyang pagkatao noong 2012 at naulit na naman ngayon 2025 after ilang taon, mahigit 10 taon din, no? So hindi siya nadala doon. Wala siyang kadala-dala sa ginawa niya noon na kung ano yung problema noon tapos naulit na naman ngayon. Hindi niya to tinitingnan sa paligid niya. So ito yung klaseng namumuno sa ating sa probinsya sa Cebu. Di ako taga Cebu, ha. Ulitin ko, hindi ako taga Cebu. Pero ito yung klaseng na magiging gobernadora ulit sa Cebu. Mukhang may problema yata talaga. Kasi sa kanyang attitude, pinapakita niya na siga talaga siya at saka may pakayabang. Hindi lang may pagka, sobrang yabang. At ikaw humingi ng trabaho sa Cebu, pero ang pagbalik mo sa mga tao, hindi ka aya-aya. Ma'am Gobernadora, sa totoo lang, nakikita ko yan. Kaya lang, ang mga taga Cebu, ang iba dyan, hindi mo naman din kaya talaga na madala mo yan. So ang Cebu ngayon, nakikita ko na abandonado ka na talaga. Kahit saan ka siguro magpunta, abandona ka. Kasi bakit sinisigawan ka nung sa Minglanilla? Tapos sinasabi ng mga personal na atake sa'yo, yan eh. Yung sinabihan kang wakwak, sinabihan kang igat, sabi ni may malandi sa Tagalog pa. Wala rin ako niyan. Kasi personal naman talaga yan. Pero ang pag-usapan natin, yung issue mo talaga. Kasi kung hindi mo talaga ayusin ang panunungkulan sa ngayon, ang mga tao, gising na, nakikita na kung ano talagang meron. So bakit ka mo nandito rin ako sa lokal, nakikialam ko sa lokal na mga kandidato, ang gusto ko kasi, yung nakikita kong mali, yun talaga yung doon ako magre-react. Hindi lang yung porkit national ang yung karamihan na binavlog, kahit saan tayo, na kung saan tayo nakakita ng mga mali, doon tayo maggawa ng opinion. So itong taga Cebu, kung sino man nakakita nito ng video na to, pasensya na talaga kayo kasi itong gobernadora nyo, dapat na talaga palitan. Kasi nakaka-alarma na itong ganitong 2 beses na suspended tapos andyan pa rin siya. At nananalo pa dyan sa Cebu. So sa inyo na yung problema yung nagbumuboto nito kasi pangalawang beses ba na suspended, hindi ka nadala. Inulit at inulit mo pa rin yung mali na mga sistema, mali na mga panunungkulan. Kaya ito siya, ma-media man dyan sa Cebu, sa lokal sa Cebu, palagay ko siya, talagang tinitira na talaga siya. Kasi meron pa akong nakikita ditong, bukod kay Atty. Banyok, may nakikita pa akong 2 mga nagkukomentaryo tungkol dito kay Gwen Garcia na ayaw nila kay Gwen Garcia. Kaya mga taga-kapwa ko Bisaya dyan sa Cebu, gising-gising na ho tayo talaga. Tuluyan nyo na itong palitan para makakita naman kayo ng kaibang pananaw dyan sa Cebu.